Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Welcome to episode 28 kung saan tatalakayin naman natin kung gaano kahalaga ang pag-ibig, ang saya na dulot ng kilig, at kung gaano kaimportante ang heartbreaks para tayo'y umusad at matuto sa buhay. Ngayong araw ng mga puso, I will share with you some recent personal experiences that I had with love and relationships. And just last week, as a proud tito and a daddy figure, nakapagbigay ako ng mga magagandang advice sa aking pamangkin na kakabreak lang recently sa kanyang girlfriend. This is actually his first heartbreak. And we know kung gaano kasakit ang ma-experience ang pinakaunang heartbreak natin, di ba? Pero sabi ko nga, it's a lesson. At marami pang darating na sakit. But we need to embrace those pains and feel our feelings, our tears, our anger, dahil magagamit natin ito bilang lesson sa mga darating pang mga relationships and heartbreaks. Magagamit natin ito para mas lalo maging matibay at magpatuloy pa sa buhay. In the next years, kung babalikan natin itong mga heartbreaks noong nakaraan, tatawanan na lang natin ang mga sarili natin at ang naging sitwasyon natin dati, di ba? So for the record, I am not a love guru. I am not a love expert. And I am not the best person to approach and to talk when it comes to love and relationships. Ang tanging maibibigay ko lamang ay ang mga karanasan kung paano maaalagaan ang isang healthy na relationship. Pero syempre, I'll share with you my top 3 things on having a better relationships with our partners. Unang kilig, respeto. Sabi nga nila, respect is better than love. I will never say better. Pero yung totoo kasi, if you respect someone, love will always follow. Hindi lang ito sa relationship with our partners, kundi para rin ito sa mga ibang mga taong mahalaga sa buhay natin. Ibig sabihin na kapag nirerespeto mo ang isang tao, hinahangaan mo sila sa mga certain qualities na meron sila, na kahit minsan may hindi tayo gusto sa pag-uugali nila. For example, if there is something na hindi mo gusto sa personality ng isang tao, hindi mo siya pwedeng pilitin na magbago. Dapat tanggapin natin kung ano man yung pag-uugali niya o yung personality niya. Yun ang respeto. Dahil pag ginawa natin yon, ibig sabihin, hindi tayo nagko-cross ng line sa relationship at nirerespeto natin ang boundaries ng isang tao. And hindi natin pwede pilitin baguhin ang pag-uugali ng isang tao dahil kusa itong magbabago. Magkakaroon din siya ng realization in the future tungkol sa isang hindi magandang pag-uugali na meron siya. Ganon din naman tayo, di ba? Ayaw nating pinipili tayo na magbago ng isang tao at ituro sa atin ang mga direksyon para magbago. Kung nirerespeto nila tayo, hahayaan nila tayong kusang magbago sa pag-uugali natin. Minsan nga marirealize na natin yung hindi nating magandang pag-uugali na maaaring hindi magustuhan ng mga mahal natin sa buhay or maaaring makasira ng relationship natin. Pero wag rin nating hahayaan na magdikta or magpadikta tayo na ito dapat ang gawin natin sa relasyon. Doon pa lang nawala na ang kapangyarihang taglay na meron tayo, ang boundaries at ang respeto. Kaya napakahalaga na respeto. Dahil kapag may respeto tayo sa isa't isa, hindi malayong mangyari na mahalin natin ang isang tao in the future or in the long term. Tandaan, love is just a product sa isang healthy na relationship. Hindi ito ang rason kung bakit tumatagal ang isang relasyon, kundi respeto ang unang dahilan na kailangan alagaan. Ikalawang kilig, tiwala. Trust or pagtitiwala, ito ang pinakasikat na bagay sa relasyon na maaaring makasira sa mga partners or magpatibay pa ng pundasyon ng bawat relasyon.
Ibig sabihin kasi ng tiwala ay kung may gagawin ng isang tao, hahayaan natin silang gawin ito na walang halong pangamba at walang pag-aalala. At kung magkamali man sila sa mga desisyon na ginawa nila, nandoon tayo para hindi humusga, kundi para pakinggan and to be completely honest to each other. Kahit awkward o kahit hindi komportable, ang mahalaga, sinasabi ninyo ang totoo dahil you have no judgment for each other. Pero hindi mabubuo ang tiwala kung wala ang wastong komunikasyon sa isa't isa. Discuss natin ng konti ito ha. Dito nagkukulang ang karamihan ng mga magjowa. Ang pagiging good listener at pagrespeto sa mga sitwasyon habang nagsasalita ang isang tao. Dito kasi nawawala ang purpose ng communication. Ang nagiging problema kasi dito ay nag-uunahan tayo mag-explain sa isa't isa kung sino talaga ang tama or sino ang mali. Ang main issue kung bakit ito lumalaki at umiinit lalo ay dahil hindi tayo proactive sa mga pagsagot. Halos lahat tayo ay nagiging reactive kaagad. For example, nag-gaslight tayo sa isang topic na pinag-uusapan. Imbes na magtaas ng boses at maging reactive sa response natin, mag-step back tayo in a few seconds and be proactive with our response. At kausapin mo sila ng may kalmadong tono na bakit mo nasabi yon. Let him or let her explain first. And then pag natapos, saka ka ulit papasok and ask another question or another whys hanggang makuha mo yung sagot na nais niyang iparating. Huwag yung biglang magiging reactive na mag-ingat ka sa pagsasalita mo ha. Ikaw nga ganito ganyan. Tapos mag-uungkat ka pa ng past or mag-uungkat ka ng mga utang na loob na ginawa mo sa tao. Mali yun. Kaya importante ang may magandang communication sa relationship dahil dito nabubuo ang tiwala. Pero syempre, sa communication, kailangan nating maging honest sa isa't isa. Walang taguan ng sikreto kahit hindi maganda, kahit nakakahiya. Dahil babalik ito sa number 1 na item, ang respeto. Irerespeto ka ng tao kahit ano pa ang sikreto mo noong nakaraan at maaaring matulungan ka pa niya mabigyan ng solusyon to become a better person moving forward. I suggest magkaroon kayo ng touch base sa isa't isa every month. Kumustahin ninyo ang isa't isa once or twice a month. Kumustahin ninyo yung ongoing relationship ninyo. Kumusta yung status nyo ngayon? Ano yung mga lessons na inyong natututunan sa relationship ngayong buwan na to? Ano ang dapat gawin at dapat iwasan? Maging open kayo sa isa't isa. Sabi ng iba, cringe daw to. Pero isa ito sa magandang pamamaraan para mas lalong tumibay ang inyong relasyon at tiwala sa isa't isa moving forward. And lastly, number 3, affection. Affection for healthy relationships is freely given and received. Ibig sabihin, hindi kailangan i-remind ng isang tao ang kanyang jowa kung gaano niya ito kamahal o kung gaano siya kahalaga sa buhay niya. You just feel the affection that you love and appreciate each other. Ibig sabihin, you are also grateful to each other pagising pa lang sa umaga. Dito papasok yung 5 languages of love or how we receive or express our love to someone tulad ng words of affirmation or pagsabi ng magagandang salita tulad ng I love you, you're one of a kind, gusto kita, you're special, at iba pang mga salita na nagbibigay kilig sa tao. Meron ding quality time. Some people express their love and affection by spending more time with them and just being present sa taong mahal nila na walang halong distractions. Tulad ng spending more time together, watching movies, cooking dinner, having a date, working out together at marami pang iba. Meron ding physical touch kung saan we show love by touching tulad ng holding hands, having sex or kissing. Meron ding acts of service. At dito ako pumapasok dahil I express my love and affection by giving presents, gifts, or anything that makes my partner and my loved ones happy. And I am so happy kapag ginagawa ko ito. And lastly, receiving gifts. Dito rin ako papasok. This is where we appreciate people who give presents, gifts, and anything that makes us happy and special. So yon ang 5 languages of love na maaari nating ibigay at patanggap sa mga tao. Pero parati ninyong tatandaan ha, na love is not enough para masustain ang isang healthy na relationship.
hindi ito ang main reason para magstay or magtagal sa isang relasyon, kundi true unconditional love. If we have an unconditional love sa mga taong mahal natin sa buhay, expect natin ang long-term, healthy, and happy relationship. Pandagdag kaalaman, bago natin i-celebrate ang Valentine's Day, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, gusto ko sana sa inyong ipakilala si oxytocin. So ano nga ba itong oxytocin? Tulad ng dopamine at endorphins, ang oxytocin ay isang uri ng hormone sa ating katawan na nagpo-promote ng positive feelings. Pero ang positive feelings na dinadala at nire-release ng oxytocin ay kilig at pag-ibig. Kaya tinatawag din itong love hormone. Malaki ang naitutulong ng oxytocin sa ating katawan, mas lalo na sa ating mental health. Malaki ang naibibigay nitong tulong sa pamilya, sa ating partner, and to other social relationships. Like dopamine and endorphins, it promotes happiness na tumutulong ito para mabawasan or maalis ang ating pag-aalala, anxiety, and stress levels. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. Pagpasensyahan nyo na rin po itong dala kong lapis parate dahil dito po nakakabit ngayon yung aking microphone dahil sira po siya. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family, because I am more than happy to share good energy with people. Sa uulitin, ako po si Popop Cardenas and this is the Mindful Tito Podcast. At para sa lahat, isang maligayang araw ng mga puso. Just a short message. Don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Popop at maraming salamat po.